Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang unang press conference ng UP-GBI at ginaganak po ngayon sa Office of the President dito po sa Pugat, Aguila, dito sa Linsky Farm. At ang programa natin ngayong umaga ay ating alamin sa Pangulo. Itanong mo, sasagutin ko. At maraming pong salamat at napaunlakan ang ating panyaya sa mga dyaryo, mga publishers ng ibang mga dyaryo dito sa Region 3. So meron tayo rito sa pangunguna ng Tarlac Headlines, si Madam Flor. Nandito rin sa ating samahan ang taga Daily Gazette, si Vladimir Jamson, at si Miriam Alonso Istomin ay representing Center Point. Paborito ko yan na dyaryo. Kasama din natin si Lovely, ang representative ng Tarlac Breaking News. At siyempre, hindi mawawala ang masigasig na mandirigma mula sa Saudi, si kapatid na Greg Arandia Jr. na bilang representante ng Matang Aguila Publications. Narito rin po ang isang dyarista na ang kanyang representation ay patungkol naman sa Northern Mirror. Ito po ay dyaryo nang galing pa sa Region 2. Yan. Kasama din niya yung representative ng Dispatch Publication na ang nagmay-ari nito ay si Corina. Yan. At ang panghuli, kasama din natin ang Angeles Update na si Andrew Corpus. So ito po yung ating mga bisita ngayon at bibigyan po natin sila ng panahon upang magtanong sa Pangulo at ating sasagutin. Sige po, umpisahan na natin. Sino po magbo-volunteer na mangunguna? Okay, Greg from Matang Aguila Publications, you can start your question now. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Paniki. Dito po ating makapanayam ang magiting na presidente ng bagong tayo ng Guardian Brotherhood Incorporation. No other than founder, Master President Honorio Alonso. Dito po sa Linsky Farm, head office po ng ating UP-GBI. Congratulations, Mr. President, being elected. Naniniwala po kami ng UP-GBI ay isang layunin ng mga guardians all over the country na inyong itatayo at under your leadership. At napag-alaman din po namin na bilang kasapi ay kasama dito ang mga dating mga retirees, military, civilians, o deeper contribute their leadership sa buong Pilipinas at sa buong kapatiran ng Brotherhood Guardians, especially dito sa tinatayong UP-GBI. At kasama po natin dito ang isang kilalang military high-ranking official na si Lieutenant Colonel Supremo Noriel Rumpawa. Sa ngayon po ay dahil lang po sa partisipasyon ng UP-GBI ay tutulong po ang Brotherhood dito sa pamalaan ng Paliki. Una, to response with their quick response sa mga emergency cases nila and having peace and order para po malaman po lang, hindi lang po dito sa buong Paliki, kundi lahat ng kapatiran ng mga guardians, especially sa mga ibang paksyon na ating bubuuin. Sa pansamantala, dito po muna ang ating tanong at panayam kay Mr. President. Ganon din po ang pakikipanayam at paglahok sa mga darating na mga programa ng ating municipality of Paliki sa MDRMO headed by Mr. Manuel Sambo.
kung paano po mag-handle ng quick response sa kung paano i-manage po ang ating presidente, yung time element in communication doon sa scene area using our emergencies services and search rescue kung sakali po may mangyaring mga sakuna. At ito po ang ating samahan muli. Ibabalik po natin ito sa ating presidente, founder, master president Honorio Alonso. Maraming salamat po. Thank you rin sa napakahaba mong introduction, kapatid na Greg. Halos sa sinako mo na lahat, baka wala na silang tatanungin pagkatapos nito. So, ang tanong mo is kung paano ang gagawin ng UPGBI. Opo. Unang-una siguro, ipaalam muna natin sa madla kung anong ibig sabihin ng UPGBI. Okay. Di ba? Opo. Ang ibig sabihin po ng UPGBI ay United Paniki Guardians Brotherhood Incorporated. Yun po yung kabuuan. So, ibig sabihin, ito po yung, pag sinabi mong United, galing siya sa iba't ibang mga grupo ng mga guardians. Kaya naging United. Ngayon, ano na nga ulit yung tanong mo? Haba kasi. Ano ulit yung tanong mo? Kung paano po layunin ng United Paniki Guardians sa ating society, sa ating lipunan. Okay, layunin. Okay. Matagal na po ang guardians sa buong bansa. Matagal na po yan. Nag-umpisa po yan sa isang sarhento na na-assign sa Lanao del Norte habang sila ay nasa giyera. Yan, doon nag-umpisa yun. Ngayon, anong layunin niya? Para palakasin ang puwersa sa pakikipaglaban. Yun yung layunin. Pag napalaki mo, napalakas mo yung puwersa, gaganda ang laban mo. Kaya nga, doon sa kantang kinumpose niya is, hanggang sa huling patak ng mga guardians. So yun, ilang layunin yan para makatulong sa ating bansa, makatulong sa ating mga mamamayan na nangailangan ng tulong. Lalo-lalo ng panahon, ang daming mga tinatawag natin mga biktima ng karahasan. So kailangan ng protection ang mga mamamayan. Kaya nabuo ang guardians. So yun po. Mayroon pa bang ibang tanong? Okay, ang next si Lovely from Tarlac Breaking News. Go ahead. Good morning po, Mr. President. Tatanong ko lang po kung paano po at kailan nabuo ang UPGBI? Okay, ito ang pagbuo kasi ng UPGBI. Unang-una, tatlo kami nag-uusap. Si Nestor Villamin, siya talagang naglakad at kinausap ang mga membro ng Guardian sa iba't ibang mga paksyon. Kasama namin dyan si Jesus Senova. Kami tatlo ang nag-uusap. Nung nasa ang feedback sa amin ni Founder Nestor, maganda, sige, go ahead. So nag-imbita at nagkaroon nga ng unang Congress dito sa Pugat Aguila noong September 27. So yun po yung umpisa. Any more questions? Meron ba? Yes, Miriam from Center Point News. Go ahead. Good morning po, Mr. President. Ilan po ang unang naging membro ng UPGBI at sino-sino po ang mga kasama ninyo nagpadala ng UPGBI? Yes, maganda yung tanong mo. Ang mga umattend ng First Congress, ang nagrehistro sa atin ay 20 na kinabibilangan ng mga 6 o 7 factions ng Guardians. So kanya-kanyang leaders yan, ano? May mga supremo dyan, may mga ranking magic group dyan, no? Hanggang nabuo ngayon 20 at nabuo siya, nung nabuo siya, clinose namin ang founders group. Hindi naman pwede lahat ng papasok founder na. So dahil ito yung unang nagbuo, itong 20 ito, ay isinara na namin at tinatawag namin National Executive Council. So yun, ang
nangyayaring pagbuo ng UPGBI. Any more question? Okay, we have Vladimir from the Daily Gazette. Go ahead with your question. Good morning, Mr. President. Yes, good morning. Paano po maging membro ng UPGBI? Yeah, magandang tanong yan, Vladi. Kasi yan, nung araw, ang pagpasok ng membership nung araw ay kung saan-saan lang sila kumukuha. No? Sa bukid-bukid, siyempre, mas madaming kamag-anak, yung isang pamilya, umanib na doon, naging member na silang lahat. Pero dahil ang panahon natin naman ngayon is yung United Paniki Guardians, they're going to professionalize it on a higher level. Ibig sabihin, hindi na tayo kukuha ng mga kung saan-saan lang. So may qualifications na tayo. Example, the applicant must be 18 years old and above. Mayroon siyang sapat na trabaho para masustina ang kanyang pagiging membro dahil wala namang pondo po ito. So kanya-kanya volunteer yan. Volunteer po ang pagiging membro ng guardians. So ibig sabihin, iyan ay iyong passion, pagmamahal mo sa pagtulong sa kapwa, sa Panginoon at saka sa pamilya. Dahil naman dumadami siya, para saan yan? Para kung ang isang miyembro ay nagkaroon ng pangyayari na hindi maiwasan, kailangan niya ng tulong, mas madali nang tumakbo sa kanya at tulungan yung naging miyembro. So yun ang isa pang mga purpose ng ating tinatayong UPGBI. Any more question? Okay, meron tayo. Okay, si Jeff ng Dispatch. Taga-Pangasinan siya. Sige, go ahead, Mr. Jeff. President, may tanong po lang. Ano pong ibig sabihin na tattoo sa may left and right? Okay, ang tinatanong ni Jeff, yung tattoo daw ng guardian sa kaliwa, yung tattoo sa kaliwa na makikita rito, in between of the right thumb and the index finger sa kaliwa at sa kanan, in between din siya ng the thumb and the index finger, nandito yung rangko ng isang membro ng guardian. Ito naman, ibig sabihin nito kung taga saan siya. Ito yung lugar, makikita dyan, kung sakali nakalagay dyan is GL. Ito kung saan yung tinitirhan o residence ng membro. Yung GL, ibig sabihin yan is Guardians Luzon. Taga Luzon siya. Pag nakita mo, GV kanya, yung V stands for Visayas. Tapos yung M, GM kanya, that stands for Mindanao. So ganon, meron siyang territorial boundaries para madali mong makilala na yung kapatid na yun taga Mindanao pala. So ganon. Okay, next question. Okay, meron tayo dito, si Krista sa Northern Mirror. Eto, sige ang boss nito, si Jun Inakay, kilala ko rin. Sige, magpatuloy ka, Krista. Morning po. Itatanong ko lang po, ano po yung motto ng UPGBI? Ang motto, well, dahil sa dami ng factions, na meron silang kanyang-kanyang motto, yung mga yan. No? And we adopted yung motto ng mas common sa atin. Yung one for all for one. No? Yung sikat na sikat yung connotation na in-adapt ko rin, which I adopted also when I was the chairman of the City Alumni Association. Yan yung motto niya. One for all for one. Para sa three, musketeers, di ba? Para sa lahat. Di ba? Ganon. But primarily, sa unang Guardians Group kasi, for love of God, magseservisyo ang guardian, for brotherhood, and for family. Ganun yun. Kaya meron palagi yung nasa taas mauuna. God of love, yan. And then siya. Tapos brotherhood, tapos family. Yun. But we adopted all for one. One for all. United. Yan po ang ibig sabihin. Maraming salamat, Krista. Meron pa ang tanong? Okay, pakinggan naman natin itong Associate Editor ng Tarlac Headlines, si Madam Flor. Go ahead, Madam Flor. Good morning po, Mr. President.
Ano po ang history ng guardians? Sino po ang father of guardians? Okay, medyo malalim na yung tanong na yan. Pero maigi nga malaman natin ang kwento ng kung saan nagmula ang guardians. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, ito ay nanggaling sa isang sarhento na nasa gera sa Lanao. Siya ay tinatawag na si Sergeant Abraham Liborio Hangnao Jr. Siya po ang ama ng mga guardians. Siya unang nagtatag niyan. So ilan lang sila? Magic 5. Mga kasama niya sa isang team. Nasa team sila. Hanggang dumami ng dumami at nagtayo sila una dahil kokonti lang sila, isang platon lang sila. Hanggang nung matunog na sila, sa dami na natutulungan nila at sumikat sila sa Mindanao, sa dami na natutulungan. So ang sigaw ng mga tao, yung grupo ng Magic 5. Hanggang naisipan nila itayo yung Diablo. Diablo. Nung araw kasi noon, mga PC pa ito. Sila yung mga tagapagtanggol ng bayan. Nasa gera sila. Diablo ay tinayuin nila habang humahaba ang panahon, naging crime buster. Naging crime buster ang yung grupong inorganisa hanggang itayo yung PGBI, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Tapos dumating na si General Hunasan, Colonel Hunasan, si Gringo, yun, naging senado siya, naging membro siya ng Senate. So lalong lumakas ang PGBI hanggang nagkaroon na ng mga anak katulad ng Reform, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, at isa na ngayon ang bunsong branch ng Guardians, ang United Paniki Guardians Brotherhood Incorporated. So yan po, mahaba po ang history niyan. At kung isa-isay natin, abuti po tayo ng maghapon dito, baka hindi pa natin matapos. Sige, sunod po natin ang isa pang tanong. Sino pa magtatanong? Yes, follow-up question. Si Jeff. Go ahead, Jeff. Mr. President, ano po bang pwedeng gawin ng PGBI na ngayon at sa susunod na election? Okay, good point. Sa ngayon, dahil ini-organize pa natin ang UPGPI, tapos na ang Founders Organization, yung tinatawag nating National Executive Council of Islam. Kaya bumababa na tayo. So bumababa na from the national headquarters now, we're going down on to the municipality level. Papasok mo siya, bababa siya sa barangay level. After the municipal level, papasukin niya provincial level, regional level, hanggang sa national, hanggang makarating tayo sa lahat ng mga sulok ng mundo international. Okay, any more question? Follow-up question. Okay, we have here Andrew from the Angeles Update. Go ahead, Andrew. Thank you, sir. Ngayon po nalaman na namin kung saan nagmula at kung sino nagtatag ng Guardians. Ngayon po gusto ko namin malaman ngayon kung sino po ba si Mr. Honorio Alonso na naging president ng Guardian, ng UP, ng United Paniki Guardians Brotherhood. Ayaw ko, naninindig nga balahibo ko dahil hindi ako makapaniwala eh. Noong una kasi pumasok ako sa Reform with J.S. Ronji Dakigan, isang kasama ko din sa dyaryo. At pinagsamahan namin noon, panahon ng 2000, ang hawak niya is Newsfront, ang hawak ko Tarlac Headlines. Kaya kami naging close pagdating namin sa mga hanap buhay, sa publications. So yun ang naging kwento hanggang nakarating ako sa stage na ako ay naging hinalal din na NBI Press Corps. Hinawakan ko po mga publications, press releases ng NBI sa Tarlac. So yun po yung mga kanasan ng inyong lingkod. Pero bago po yun, naging member din po ako ng Spectrum. Nung unang panahon ng mga radyo yan, kami po yung mga humaharang sa highway mula sa Bamban hanggang sa dulo ng San Manuel. Minomonitor po namin ang highway para maharang ang mga karnaping incidents. So, naging member din po tayo ng Radyo ng Bayan. Nag-broadcaster din po tayo at ang aming sentro noon ay Cabanatuan City. Pagkatapos po noon, nagtayo din kami ng isa pang Starcom, isang radio communication pa rin ito with the same function of Spectrum.
So ito po yung mga karanasan ko, kaya sinasabi ko na ang pagbubuo ng isang grupo ay ako po ay mayroon namang konting kaalaman. Kaya yun nga po, yung ibang lingkod ay patuloy na ang panawagan